Kamusta po kayo? Kahit masama panahon, no? Dito tayo. Kasi medyo late kami. Nag-reading kami. Meron din kami pa-klase sa aming chapter. Salamat bro. Nabibigi. Meron din kami ongoing CLP sa amin. Si Kaso pa. Tapos yung mga MBR pa namin. Kasama kami hanggang kahapon. Kaya medyo lagari. Hindi na ako gagahit. Ganun talaga dito sa aming community. Pero masaya. Kabila ng pagod, masaya nararamdaman namin. Dahil hindi naman ito pang sa amin. Hindi para kay Lord. Okay? Mag-isa po na tayo. Ano po yung mga naunang talk nyo? Unang talk. Natatandaan niyo po ba? God's love. Una, God's love. Pangalawa, who is Jesus Christ. At ngayon, ito, repentance and faith. Para mas madali kayo mga pamilyar sa mga talk na, bibigyan ko kayo ng tip. Itong talk na to, hanggang pangatlo na to, ito yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya na, the Father, God's love. God's love, no? Yun yung Father. The Father who creates, siya yung lumikha ng atin mundo, siya yung gumawa sa atin. Kaya the Father. So, somewhere, who is Jesus Christ, di ba? Then the Father, the Son, and ngayon, ito, repentance and faith. No? Yung pong tatlo na yun, yung tatlong talk na yun, madaling tandaan, the Father, the Son, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. The Father who creates, the Son who redeems, siya yung tumubos sa atin, di ba yung turo sa inyo? Siya yung tumubos sa ating mga kasalanan. At yung pangatlo, the Spirit, yun yung napabanal. Bakit po napabanal? Di ba yung mga banal yung may mabubuting tao? Di ba? Para ka maging isang mabuting tao, kailangan mong pagsisihan yung mga kasalanan. Kailangan maging malinis sa paningin ng Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan, at manampalataya sa Kanya. Ito nga po yung faith. Okay po? Madali tandaan, no? Mag-cross lang kayo, yun, tatlong talk na yun. Di ba? Matatandaan nyo na yun. Okay po, ito po yung aking istorya. Yan. Ito po, kasi need po tayo, hindi, pakita ko yung dating buhay namin. Yan po yung aking pamilya. Meron po kaming 6 na anak. Siya po yung, nakuso. Nakalimutan ko na. Ito na pa rin pinakalagi namin nakakalimutan na speaker, no? Yung aming may bahay, nakalimutan ko. Siya po yung aming may bahay. Yes, yes, yan. Nakikita niyo palagi po yan dito. Ayan po. Ito kami. Yan, medyo maganda-ganda pa yung katawan ko dito kasi medyo bata pa. Ngayon po, senior na ako eh. Magsi-62 na. Yan po yung pamilya ko, mga kukulit. Yan. Ito po kami. Tagaytay. Alam ba Tagaytay siguro yan. Next bro. Yan. Bago tayo, alam mo naman natin, di ba? Nung araw, nung wala pa tayo sa community, uminom, ay malakas ako manigarilyo. Kapag isang kahapon lang sa akin. Kasi sa umaga pa lang, nakakasampo na ako eh. Totoo yun. Teen smoker ako eh. Nakas ko manigarilyo ng araw. Talagang, kasi akong trabaho ko driver eh. Driver ako, nag-driver akong tricycle, may tricycle kami sa Capri, may jeep sa Malinta, may jeep din kami. Bibiyaya ko lang, nabalik ng Malinta ng Bariches, pag madaling araw, Blumentritt. Ganyan ang buhay namin, hindi ko inintindi yung factory, kasi mas malakas kita sa jeep eh. Pero ngayon, baligtad na. Dapat pala nasa factory ako dahil kung nasa factory ako, siguro laki ng tinanggap ko. Nabapay, no? Kung inintay ko yun. Diba? Oh. Yan.
Pero nawala yan nung nandito na ako sa community. Hindi naman pagpasok mo, mawawala ka agad eh. Sa'yo na yun. Kusang nawawala pag patuloy kayong naririto sa ating community. Okay, next po. Yan pa rin yung aming ito. Ito sa Baguio. Pinapakita ko ito hindi para kasi dito talaga sa community namin sa CLP, once na maging isa kang member dito, talagang hindi mo makakalimutan, babalik kayo. Kung nasa naintindihan natin sinabi ni Bro, graduate kami 2001. Tagal na, no? Pero isang taon, bago mag 2 years, naglayo kami dahil nga sa kailangan ko magtrabaho eh. Kailangan kong mag-abroad kasi 6 na anak namin nag-aaral. Laki ng tuition. Halos 2 trabaho ko, bibiyat sa tricycle sa madaling araw, tatrabaho, ganyan, para lang lumaki ang kita hanggang sa hindi ko na lang naasikaso. Pero nakabalik kami 2014. Yan, balik kayo mga family namin. Yung iba po dyan, wala na. Ito sa Baguio, Tagaytay, Baguio pa rin to. Ito yung household namin, yan sila Brother Ed, yan sila mga asyo. Yan. Minutes bro. Yan. At dito sa aming community, alam niyo ba, nung araw, ang inaanak ko, binyag lang. Binyag. Ngayon, puro kasal na. Ang dami na namin anak, buhol-buhol na kami. Puro inaanak, mag-anak, bago anak sa kasal. Minsan nga, 3 beses kami nag-aanak sa isang taon, kinakasal. Totoo na talagang masakit sa busa, pero masaya. Talaga. Tapos, di ba? Magpapakasal sa sa hotel pa, hindi naman pwede manghiram ka ng baron na kailangan talaga, sabi, Amerikana, mag-Amerikana ka, bibili pa kami Amerikana, gusto kaya may Amerikana ako, dito ko natin bumili ng Amerikana, kami dalawang misis. Sabi ni misis, pag nagamit niya na kasi yung nahihiya siya, gamitin, kasi nasa picture niya makikita diba? Isa yung damit, diba? Bibili ka uli ng bago, yan. Buol-buol na kami ka. Next po. Yan, dito na tayo sa repentance and faith. Bakit kailangan? Ano ba itong repentance? Pagsisisi, di ba? Yan. Ayon sa Greek mythology, ang tawag dito ay metanoia. Sa Greek word metanoia. Yan po ang tawag nila. Next po. Yan. Ang ibig sabihin po niyan ay change direction. Kung dito ka ngayon, di ba dito, daan papunta sa mali, kailangan magpalit ng daan. Pag nandito ka na sa ating community. Hindi po pwedeng nagsisi ka, balik ka na naman doon, sisi, balik. Ay alam naman si Lord, di ba? Right? Magkasala ka, hihingi ka ng tawad, patatawarin ka, pero nananatiling nandun ka na. Nandun ka parati sa kinalalagyan mo, hindi ka umaangat. Yung bang, kahit anong pagsisisi mo, kung lagi kang, kahit anong ligo mo, kung lagi kang may dumi, madumi ka pa rin. Kailangan, kung malinis ka, talikod ka na. Okay po? Yan. Full surrender. Kaya nga po yung pagsisisi, no? Kaming mga layman po ako sa simbahan. Yan, religious po ang house. Pag napansin nyo, no? Pag kami kinakanta na yung Our Father, kami mga layman, ganun. Ganun kami, meron ganun eh. Kasi pag nakaganon kami, parang nangihingi kami. Kaya ganun ginagawa namin. Surrender. Totally surrender. Yan, ganyan. Pagka yan po ang tuloy na pagsisisi, kailang surrender. Kaya magkalala, madali lang po ito. Mga 6 o'clock tapos tayo. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. No? Yan tatlong bagay po yan. Sin, evil, and wrongdoing. Ano po ba yung sin? Di ba yung mga kasalanan? Bakit tayo mayroong mga kasalanan? Kasi may kautusan. Pag magkasano, kaya ka nagkakasala kasi may batas. Di ba?
Pero kung walang batas, walang kasalanan. Eh, may kautusan. Kaya tayo nagkakasala. Yan, tayo, di ba 10 utos ng Diyos? Sa mga Hudyo, ano yan eh? 600, kung nagkakamali, 613 laws ang sinusunod nila. Tayo 10 lang. Di ba? Sa kabutihan loob ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa lang 2. Yun nga po yung talk 2. Yung God's love and loving your neighbor. Di ba? Yung loving God and loving your neighbor. 2 na lang. Nasusunod po ba natin yung 2 na lang? Di ba? Napakahirap, no? Yan. Kaya yung 10 utos ng Diyos, hindi natin masunod eh. Kaya ginawa 2. Eh, mga Pilipino, ano po ba? Mapaglaro yung ating kaisipan, di ba? Ginawang 13 yan, di ba? Ginawa nilang 13 yan eh. Dinagdagan. Ano yung paglabing isa? Huwag na huwag kang magpapahuli, di ba? Huwag nang chicks ka, huwag na huwag kang magpapahuli. Pantuel? Pag nahuli ka, huwag na amin. Ang 13 bro? Manisi ka o? Magturo ka. Magturo ka. Hindi lang naman ako eh. Siya rin eh. Di ba marami naman kami gumagawa nito eh. Di ba? Okay lang. Kaya pagtantay lang. Ganun tayo mga Pilipino, ginadagdagan natin. Akala natin makakalusot yung mga ganung bagay. Ano po evil? Di ba? Demonyo yan. Kumbaga sa ano yung demonyo, sabi ni, yan yung kapwa natin tao. Hindi naman demonyo talaga eh. Kapwa natin tao. Siyang tumatangay sa atin para tayo magkasala. Ano po yun? Diba sabi nga, if you want to walk fast, walk alone. Diba pag mag-isa ka, mabilis lakad mo eh. Diba? Pero kung gusto mong malayo-layo yung lakad mo, walk together. Mas maganda may kasama ka. No? Sa aming misis mo, malayo-layo yung mararating nyo. Huwag lang sa mall dahil tulong-tulong. Diba? Pero kung gusto mo naman na marating yung gusto mong puntahan, anong gagawin mo? Walk with the right people. Yan. Dapat ang sinasamahan natin yung mabuting tao. Hindi tayo pwede sumama doon sa, halimbawa, may asawa ka na. Tapos nakikibarkada ka pa rin. May asawa ka na, nandun pa rin yung barkada mo, hindi mo pa rin maiwan. Hindi masama, di ba? Pero masama talaga sa isang pamilya doon tao na may asawa na may barkada pa. Nahati ang oras mo. Doon nga sa pamilya mo lang, baka ubos na yung oras mo eh. Di ba? Wala namang gawain sa bahay. Di ba? Noon talaga alam ko walang gawain sa bahay kasi ako trabaho. Pagdating ko, bossing pa yan. Basta may trabaho ka ba, kakain ka na lang. Pero ngayon, retired na ako, naramdaman ko yung trabaho sa bahay. Naranasan ko kung paano paputiin yung damit. Kung kaya naging senior na ako. Katunayan nga ko, nakita niya bro. Yung watching namin, dahil putito, yun yung nakapila para bukas na gagawin ko. Masama ba yan? Nakakabawas ko ng pagkalalaki. Di ba? Hindi talaga, totoo lang talaga. Pag nag-retired ka pala, doon mo na mararanasan yung trabahong bahay. Mahirap pa rin ginagawa ng mga misis natin. Di ba? Hindi talaga biro-biro maglinis ang bahay. Kanina madaling araw lang, kaso kami. Diba? Ang hirap mo ng kaso na ano eh. Pag hindi mo naman ilang kaso, maaling ako maano sa tanang, ganon. Kaya yung mga bagay na alam natin na nakakasama sa atin, huwag na natin sasamahan ng barkada. Ano man yung wrongdoing? Kaya tayo nagkakasala. Bakit natin kailangan magsisi sa ating mga kasalanan? Sabi, wala naman akong ginagawang kasalanan. Di ba? Mabuting tao naman ako. Sino rito nag-uusina? Namamasukan. Alam nyo, kahit isang ballpen lang inuwi mo. Pag nanakaw na yun. Mga taxi. Balo lang yung stapler yan. Biro mo, nakapila ka sa impyerno.
Anong ginawa mo? Patay ako ng tao eh. Na-rape ako eh. Ikaw, anong kasalanan mo? Nagbigay ako ng bala ng stapler. Di ba nakakaya? Di ba? Kasi pananakaw pa rin yan eh. Mga wrongdoing na akala natin, tama, simple lang naman, pero mali. Kahit isang kaupunbal lang inuwi natin, hindi atin yun. O di kaya, pagpasok sa opisina, meron kami dati, opisina rin yung pinapasok ako. 15 minutes, 8:15, okay pa yun. 8:16, half day. Half day na sabi niyo bro. Pag 8:01, 8 lang. Palaki yung kaltas mo. Kaya pag 8:15, kasi nung araw, sulat kami lang eh. Ang haba na yun, 8:15 pa rin. Oo, kasi nangaling nung dadaya. Hindi sabi ng boss ko, hindi naman ako niloloko niyo sarili niyo. Ang haba 8:15, naisulat niyo lahat yan, 8:15, hindi tumakbo yung oras. Please stop. Diba? Pandaraya sa opisina, pero kasalanan pa rin po yun. Yan, mga wrongdoing na hindi natin alam na nagagawa natin. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Ito ba ang pinakamaganda? Kung tayo nagsisinsi sa ating mga kasalanan, di ba magiging mabuting tao tayo? Dahil nandito tayo sa community na eh. Kailangan mabuting tao na tayo. Ano pong napapakinabangan natin? Kasi kung ikaw nagdarasal, napakahirap magdasal talaga na patuloy kang may ginagawa ng mali. Hindi, paano ka mananalangin? Ha? Kaya nga sabi ko eh, yung pag nagtoto ka dito, nakakabait. Oh, bakit? Kasi hindi mo talaga masasabi dito sa harapan ng nakatayo ka rito, ang sinasabi mo hindi totoo. Mahirap. Hindi, kaya nga sabi, walk the talk. Kailangan, kung yung tunatok mo sa gawin mo. Kasi mahirap talaga na kung patuloy kang nagkakasala. Yung reconciliation, yung bang madali kang makalapit kay Lord, madali kang magdasal, kasi patuloy kang nagkapakabunan. Wala namang banal na tao talaga eh, wala namang perfecto, pero nagsisikap kang maging banal. Yan, nararamdaman din ka may hiyang humiling sa Kanya. Diba? Sabi nga, hindi ka nabibigyan kasi hindi ka naman nanghihingi. Mas maganda na yung nanghingi ka at hindi ka nabigyan pero nanghingi ka kaysa naman sa hindi ka nga nanghingi. Hindi ka talaga mabibigyan, hindi ka nanghingi. Kaya mas maganda yung parati tayo nagdadasal. Surrendering to Jesus as the Lord of our life. O dapat siya talaga naman na pag siya yung talaga yung maglilid sa atin, talagang siya yung mangunguna. Sabi nga na mayroong ibang religion na hindi talaga naniniwalang Diyos si Jesus Christ, diba? Tayo para sa atin, si Lord talaga, si Jesus talaga, ang bumaba dito, siya yung tumubos ng kasalanan natin. Kaya dapat lang, marapat lamang na siya yung ating pagdasalan. Dahil siya naman mismo nagsabi, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No one can go out to the Father but by me. Wala talagang makapunta sa ating Ama, kundi dahil sa Kanya lang. Siya lang talaga yung way. Siya lang yung way para tayo makapunta sa Father. Ano po yung dalawang karakteristik na yung totoong paghingi ng ating mga kasalanan, paghingi ng tawad? Una-una, honesty. Kailangan tapat ka sa paghingi ng kasalanan. Hindi yung paghingi lang. Di ba, may kasalanan tayo sa ating asawa. Babae lalaki, no? Kailangan ang paghingi natin ng tawad, hindi totoo. Hindi yung nagsisinungaling lang tayo, yung parang pakitang tao lang. Next po. Aminin natin yung ating kasalanan para bali apat yan eh. I'm sorry, I'm wrong. Diba? Ano yung gusto mong gawin? Yung hindi ka babaan loob. Nagkasala ako, hihingi ka ng tawad. Pag hingi mo ng tawad,
tatanungin mo kung anong mabuting gawin mo para patuloy kayong magkaayos. Diba? Para yung gagawin mo, tama na, hindi mo na dapat gawin ulit. Tayo mga mahina lang, aminin natin na mahina lang, tao lang naman tayo, patuloy tayo nagkakaasala. Kailangan natin ng tulong. Repentance requires faith. Yan. Dito na tayo sa pananampalataya. Ang paghingi ng tawad ay kailangan din ay totoong nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Dapat naniniwala tayo sa ating Diyos na hinihingi ng tawad. Okay? What is faith? Ang pananampalataya po ay isang biyaya. Biyaya ng ating Panginoon. Bakit po biyaya? Lahat po ng pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman regular yung gagaling ka na. Kung hindi, dahil sa kanilang pananampalataya, kaya sila gumaling. Hindi dahil sa sila ginamot ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi. Lahat ng gumaling sa ating Panginoong Jesucristo, dahil nananalig silang gagaling sila. Ngayon din sa ating buhay, dapat kung ano yung pinapanalangin natin, dapat alam natin na mangyayari yun sa buhay natin. Believe in the gospel. Maniwala tayo sa banal na kasulatan. Nagbabasa lang po kayo ng Bible. Mga Catholic po kayo, okay lang. Kasi Catholic talaga hindi nagbabasa ng Bible eh. Diba? Bihira nagbabasa ng Bible. Ngayon, siguro, pag mag-graduate kayo dito, mayroong bibigyan kayo ng Bible. Huwag niyong babasahin ng from cover to cover. Kasi pag cover to cover, hindi niyo maintindihan yun. Hindi niyo maintindihan ng Bible na pagbabasa po ng Bible ay kailangan meron tayong binibigay na verse sa simbahan o di kaya sa mga cellphone, weekly meron binibigay. Mas maganda, kung ano yung Bible gospel ngayon, basahin nyo, yun yung pag-aralan nyo. Mas maganda kung binabasa nyo yun, ang family nyo, binibigay nyo ng kahulugan yung ano yung pinag-uusapan nyo, kanya-kanyang sharing. Mas maganda, yun yung ginagawa namin sa house. Kaya mas lalong naiintindihan. Ang pananampalataya po ay isang personal na desisyon. Hindi ko pwedeng nananampalataya ko, sabihin ko sa pananampalataya ko. Yung sasama ko na siya sa pananampalataya. Hindi, personal po yan. Nasa bawat isa. Kung gaano ka hindi yung pananampalataya mo, doon ka magkakaroon ng biyaya sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi ko pwede yung isasama mo yung kanta. Pwede ipagdasal. Pero yung pananampalataya, nasa sa'yo yun. Naka-desisyon mo yun. Hindi mo pwedeng desisyon ng iba. Personal. Repentance and faith are inseparable. Totoo po yan. Magkaiba yan. Yung pagsisisi, alam naman po natin, pagsisisi sa ating kasalanan, yung pagtalikod sa maling gawa. Yung mga wrongdoing na sinasabi ko kanina, iba po yun. Magkahiwalay. Iba yung pagsisisi at iba rin yung pananampalataya. Parang ano yan eh. Ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Iisa lang siya. 100% siyang tao, pero 100% din siya Diyos. Katulad ng hindi siya pwedeng pagkawalayin. Yung kalis na ginagamit sa misa, di ba? Pag pinaghalo yan, tubig, at saka yung wine, hindi pwede paghiwalayin. Pero magkaiba yun, di ba? Nagiging dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag pinagsama sa isang tao lang ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi siya magkasama katulad ng yung susunod na mapapakinggan niyo. Yung speaker na po magsasabi. Yun din ay isang paniniwala na hindi pwedeng paghiwalayin. Yung bang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at pagmamahal sa kapwa. Laging magkasama. Hindi pwedeng magkaiba. Okay. Ito yung mga maaaring maging problema.
Promise, okay. Promises of forgiveness and eternal life. Yung bang, pag tayo humihingi ng patawad sa ating mga kasalanan, yung bang, dapat hindi tayo nag-aalinlangan na tayo ay maging malinis sa ating sarili, malinisan tayo, nananampalataya tayo sa Kanya. Dapat umaasa tayo na makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Dapat ganun tayo. Laging may direksyon. May direksyon may tinutumbok yung ginagawa natin. Hindi pwedeng wala. Dapat meron. Next po. Yan. Pagka kasi nandito ka sa atin, nandito ka sa community, para bang pakiramdam mo free. Wala kang takot. Hindi ka kinakabahan sa mga mangyayari. Katulad nga po sa amin, kami po ay mag-asawa, no? Alam niyo naman, wala na akong trabaho. Meron kami tindahan. Yan, yung tindahan na yan, siyang namin pinagkukunan ng aming mga pinansyal na pangailangan. Pero yung mga bayarin, kuryente, tubig, naku, lalong tumataas, di ba? Pero sa paniniwala namin na bibigyan kami ng biyaya, hindi namin alam na sa pagiging isang chapter head na po, napakahirap talaga na humawa ka ng isang grupo, parang, di ba, sa buhay mag-asawa, tatlong bagay lang ang pangangailangan natin, no? Una, pera. Pangalawa, pera. Pangatlo, pera pa rin. Di ba? Ang hirap. Tatlo lang yung puro pera. Ngayon, kung wala kang pera, hindi uusad. Pero sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, hindi namin alam kung saan ang gagaling yung pera na hawakan namin. Yun ang sekreto na nandito sa community. Talagang yung grasya ng Diyos, nagtatawag ka, wala akong trabaho pero yung wallet ko may pera. Nagkita ko utangan. Hindi sa totoo lang talaga, nagkakapera. Maraming nangyayari sa buhay namin na nangyayari na hindi namin inaasahan. Magaang. Sabi nga ni Jesus, di ba? Pasanin mo yung pamato ko, magaang talaga. Magaang siyang dalahin. Pero naisipin mo, mabigat. Kasi, kung magaan mo yung pagsiserve ni Lord, yun daw yung walang kwentang pagsiserve. Kasi wala kang buhat eh. Pasanin mo yung cross ko, dapat may pasan-pasan ka. Nandyan, pero tutulungan ka niya, hindi mo babagsak yung cross na yan. Parati siyang nandyan na alalay sa atin. Sabi ko nga, yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabuhay, 2025 years na po nakakaraan. Walang nabago. Walang nabago sa Biblia. Yung pa rin yun. Yung panawagan niya na repent and believe in the gospel. Saan niyo po naririnig yan? Di ba? Pag pinapahiran tayo ng repent and believe in the gospel. Kami, yan ang sinasabi namin eh. Kasi pag Tagalog, ang hirap, ang dami magsisi at manalig sa banal na kasulatan. Magsisi at manalig sa banal na kasulatan. Ang haba ng tao, di ba? Pag medyo gitna na, iba na yung sinasabi namin. Manalig ka. Kasi pagod na eh. Di ba? Kaya yun ang English na lang, repent and believe in the gospel. Repent, yan. Ganyan. Minsan pag pagod ka na, malalaki ng dito. Di ba? Kaya ako, pilit kong ginaganda, minsan nanginginig na rin pag narana. Repent and believe in the gospel. Yan, hindi po nababago ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Magsisi tayo, kailangan magsisi. Meron tayong mga kasalanan na hindi natin alam na nagagawa natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. At unang-una na sa ating Panginoong Diyos. Diba? Simpleng kasalanan lang. Ano yun? Pagkalinggo, may umiikot na gusto, diba? Pag nandyan na yung tingin ka dun.
simpleng yan ang nakawa natin. Kasi ayaw natin bigyan sa kanya. Ang tayo pag nanakaw. Diba? Yung pera niya yun eh. Ayaw natin ibigay. Alam niyo, sa totoo lang, kung tayo maluwag magbigay sa kanya, tataka ka. Ayan, andyan yung biyaya na dumarating sa kanya. Kaya pag makunat ka talaga, ay. Makunat din yung balik. Makunat din ang balik. Ayan. Experience the peace of joy and power of the Lord in our life. Yan nga yung sinasabi ko. Pagka nandito tayo sa ating community, hindi niyo pagsisisihan. Kami na Brother Rafi, sila lahat, mga kasama namin sa TESA, diba? Bro, kami talaga dito sa community, hindi na kami makaalis dito. Parang ito na yung buhay namin eh. Gusto namin umalis, sa totoo lang, pero hindi kami makaalis. Dahil alam namin na maraming kaluluwa kami mapapagpaya. Unang kasama po namin sila. Yan, inasisted. Dati po kami PFO eh. Kasi natapit, naturo, ginawa kami dati. Ayun. Pero masaya. Kahit na anong service na nandito sa ating community, talagang masarap dito. Promise po yan, hindi kayo magsisisi na pinasok ng tao. Ang okay na tayo. Let it be done to me according to your word. Sino po nagsalita nito? Si Mama Mary, di po ba? Si Mama Mary, mangyari naman ang paggusto ng ating Panginoon sa akin. Yung pag-accept niya kay Jesus Christ na magpagdiliin niya sa murang edad niya, 15 years old o 14, talagang in-accept niya yung challenge na yun. At ngayon naman kita niyo, di ba? Halos buong mundo sinasamba siya. Bilyon. Ito po ang ating discussion. Share one another areas where you need to turn more fully to God. Ano po yung mga yung nakakasagabal sa atin, yung parte ng ating buhay na talagang gusto nating baguhin sa ating buhay. Yan. At ano yung gusto nating, kung saan tayo gustong dumago. Kung ano yung gusto mong sa buhay mo na gusto mong palaguin. At tsak nalalago kayo dito sa ating community. Yun lang po. Maraming salamat.